Mainit na pinag-usapan sa Senado ang ulat tungkol sa posibleng ICC warrant na sangkot sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Magkakaiba ang pananaw ng mga senador sa issue at nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon tungkol sa jurisdiksyon at kapangyarihan ng mga korte sa loob at labas ng bansa. Si Angel Pastor sa balita. Matapos pangalanan ng International Criminal Court o ICC prosecution sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa bilang co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte sa umano'y extrajudicial killings, mariing itinangginigo ang paratang. Iginiit niya na ang kanyang mga hakbang ay naaayon sa batas at wala siyang dapat ikatakot dahil wala siyang kasalanan. I firmly dispute the allegations in that document, which are entirely unfounded, one-sided, at napaka-unfair naman po yun sa parte ko. Alam naman po ng ating mga kababayan ang aking naging trabaho. Parati kong tinatandaan ang aking trabaho ay naayon sa batas ng tao at naayon sa batas ng Diyos. Ipinagtanggol din niya si dating Pangulong Duterte at sinabing ginawa lamang nito ang kanyang tungkulin at isinugal pa ang sariling buhay para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Samantala, nilinaw ni Senate President Tito Soto na wala pang opisyal na abiso ang Senado tungkol sa umano'y arrest warrant laban kina Go at De La Rosa. Wala rin umano silang napag-uusapan sa Senado hinggil sa naturang issue. Ang tanong muna, is there an arrest? Unahan ang tanong ng ninyo. So, bago kami mag-focus, bakit meron ba? Di ba? So, my answer, I'll cross the bridge when I get there. Giit naman ni Senador Robin Padilla dapat dumaan muna sa mga korte sa Pilipinas ang anumang usapin bago ito kilalanin. Gusto namin dumaan muna sa korte ng Pilipinas yan. Hindi pwedeng susunod. Ako lang naiinis ako pagka sinasabing dinidiktahan tayo ng foreigner. Nagagalit si Andres Bonifacio sa puso ko. Kaugnay nito, sinabi ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano na nagbabalangkas ang minorya ng resolusyon upang igiit ang paggalang sa korte sa Pilipinas. Mahalagaan niya na suriin muna ang lahat ng technicalities, treaties at batas bago ipatupad ang anumang dayuhang kautusan at mapanatili ang soberanya at konstitusyonal na proseso ng bansa. The minority is drafting and reviewing a resolution na may sense of the Senate na respetuhin ng Philippine courts. Kahit tingnan nyo na lahat ng technicalities, tingnan nyo na lahat ng treaties, lahat ng batas, ang essence, ang spirit ng ating konstitusyon ay kung may problema, pwede kang tumakbo sa Philippine courts. So hindi naman pwede na pag sinabi ng ICC o kahit anong international court na may arrest, dadamputin mo na lang dito, dadalhin mo sa ibang bansa. Kung ganun ang interpretasyon, napakadelikado. Matatandaang maging si Senator Bam Aquino ay sinabing dapat dito sa Korte ng Pilipinas harapin at litisin ang mga isinasangkot sa umano'y nangyaring extrajudicial killing sa bansa. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.